Face pa rin po. Pero... Patingin po. Ayan, ayan. Ano laman po? Sino nakita yung laman? Ano po laman? Isa pa ako. Oh, pagbigyan mo ako yung pangalan ni... Paktay kaniha kong tabi! Yari, mga kababayan! Kakasuhan pa ngayon itong si Tabi ng Mary Grace na restaurant at saka itong Piatos na chicheria. Naku! Yari na dito si Tabi. Sandali. Saan mo pupunta? Sorry mga kababayan, pero ito po ang latest update dito. Gamit po ninyo itong produkto na hindi po kayo nagbabayad at hindi po kayo autorisado gumawa po ng advertisement. At ang masakit, hindi po advertisement ng papaganda ang ginagawa ninyo. Pinapapangit po ninyo ang imahe ng aking mga restaurant. Ang restaurant po ng aking anak na si Mary Grace at yung kanya namang asawa na si Piatos. Yari kayo ngayon! Grabe mga kababayan, ito na po ang pinaka-latest dito sa gamit po nilang. Grabe kung ikaw po yung may-ari ng restaurant na Mary Grace at saka itong chicheria ng Piatos, which is yung Jack Angel nga po yata ito, or kung ano man ang company nila, ay matindi po ang pangalan nila. Medyo kahit papaano sabihin na lang po natin na nag-gain po sila ng tinatawag na awareness or parang promotion, pero kakibat ng promotion nito mga kababayan sa kanila pong mga paninda ay sila po ngayon ay nalalagay din po sa kritisismo dahil pangit po ang nagiging imahe nila ngayon sa mata ng publiko. At dahil dyan mga kababayan, nararapat ba magsampa ng kaso ito pong mga nasabing establishmento or nasabing mga kumpanya laban dito kay Tabe? Tabe! Maganda-handa ko na Tabe! Tabe! Medyo... Dito sa kawila? Hindi po tayo dito huminim mga kababayan, pero yan po talaga ang katotohanan. Pero ito pa yung mga headline natin. Panoorin po muna natin ito. Itong si Attorney Bueno, hindi po natin ibabash mga kababayan. Pero mayroon po tayong pupuntuhan dito dahil gumamit po siya ng Biblia. Panoorin natin. Wala tayong pinag-uusapan ngayon. Bakit pinatatagal? Ba't pupunta pa sa proper forum? Ilabas mo na dyan sa Committee on Justice. Tapos ang usapin. Dismiss ang kaso. Alam niyo po sinasabi sa Biblia at sa ating batas. Ang walang itinatago ay walang dapat ikatakot. Sa sandaling mapatunayan ni Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng konkretong dokumento at hindi lamang press conference, press release, ang taong bayan mismo ang magsisilbing proteksyon ni Vice President Sara Duterte. Tama ka dyan, attorney. Ang taong bayan mismo ang magsisilbing proteksyon kay VP Sara Duterte once na napatunayan ni VP Sara Duterte na siya po ay walang kasalanan sa public discourse or sa mga publikong usapan. Ang problema, attorney, gumamit ka po ng Biblia, so pwede rin po tayo mag-cite ng Biblia. Sabi niyo po, sinasabi din ng Biblia, sabi niya, ulitin natin mga kababayan, tungkol sa Biblia. Ilabas mo na dyan sa Committee on Justice. Tapos ang usapin. Dismiss ang kaso. Alam niyo po sinasabi, ang walang itinatago ay walang dapat ikatakot. Yan mga kababayan, tama nga naman po yan. Ayon sa Biblia, pag wala kang kinatatakot at wala kang tinatago, ay wala ka dapat kinatatakutan. Ilabas mo talaga yan ang katotohanan. Pero mga kababayan, mayroon po ako, nag-research na po ako at ni-research ko po ito para na rin po sa inyo. Kung Biblia po ang usapan, ito po nakasulat sa Biblia, Mateo 7:6. Huwag ninyong ibigay ang banal sa mga aso, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan lamang nila ang mga iyon at kayo pa ang kanilang balingan at lapain. Ano ibig sabihin? Ang aral ay mag-ingat sa pagbabahagi ng mga mahahalagang katotohanan
sa mga taong hindi pahalagahan dahil maaari lang nila itong yurakan o gamitin laban sa iyo. Meron pang isa mga kababayan, may kahalintulad na diwa sa aklat ng Kawikaan. Narito ang talata, Kawikaan 23:9. Huwag kang magsasalita sa pakinig ng mangmang sapagkat kanyang hahamakin ang karunungan ng inyong mga salita. 9:7 hanggang 8 naman ito. Ang sumasaway sa manglilibak ay nagtatamo ng kahihiyan, at ang sumasaway sa masama ay nagkakaroon ng kapintasan. Huwag mong sawayin ang manlilibak, baka ikaw ay kapuutan niya. Sawayin mo ang pantas at iibigin ka niya. Ang diwa, katulad ng nasa Mateo 7:6, ipinapayo na huwag mag-aksaya ng karunungan o pagsaway sa taong hindi handang tumanggap dahil maaari lang itong mauwi sa pagkapahamak o galit. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan. Huwag po natin ibaba si attorney sapagkat kinuha lang po natin ang kanyang sinabi about sa Biblia. Dahil nga po sa mayroon po siyang sinabi tungkol sa Biblia, pupunta po tayo sa Biblia mga kababayan. Dahil tayo po rito ay hinahanapan po natin lahat ang maaaring anggulo kung bakit nga po ba nangyayari ito kay Vice President Inday Sara Duterte. At dito sa video ito mga kababayan, kung papatapusin nyo po at huwag nyo pong i-skip itong video na ito, malalaman nyo po ano po ang basihan ko dito, bukod po dito sa basihan sa Biblia na wala pong basta, hindi po ito makukontrat malalabanan ninyo mga kababayan, nakasulat po yan sa Biblia eh. Kahit sino pong magbasa ng Biblia, yan po yung lalabas. Bagamat isinearch mo natin yan sa ChatGPT, pero yung diwa po, yan po yun. At yung talata, andyan po. Basahin nyo na lang po, hanapin nyo na lang po sa Biblia. Ngayon, yan lang ba ang ating basihan, mga kababayan? Itong talata ng Biblia na ito mismo, yung sinasabing huwag mong ibigay yung mga mahalagang katotohanan, ito po mamaya mga kababayan ay may video po tayo patungkol po dito na hindi po talaga marapat at kanila po itong yuyurakan at lalapain ka pa na ikaw na nga ang nagbigay ng katotohanan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan, at ito nga pong nanganganib na masampahan ng kaso itong si Tabe mga kababayan. Meron na po ngayon. Okay pa ako. Salamat po. Ilang ako kukuno. Kung puno, ako lang. Thank you. Thank you. Ayan na po mga kababayan. Mayroon na pong laman. May puno na po. Yung lalagyan ng Mary Grace na restaurant, nilagyan niya ng piatos. Mukhang hindi naman yata nagtitinda ng piatos ang Mary Grace. Yan pa lang, 1 puntos na yan. Chair. Pero bago natin ituloy ang lahat ng ito mga kababayan, bago tuluyang tumabingi. Sorry pero yun po talaga yung katotohanan eh. Tabingin-tabingi po talaga ang inyong mga yung mga tawag nito, yung mga yung inyong mga katwiran, tama. Yung mga katwiran ninyo tabinging-tabingi po talaga mga kababayan, no? Hindi po tayo nag-ad hominem dito. Hindi po tayo nag-ad hominem. Ginagaya lang po natin kasi ano naman po talaga siya eh, di ba? At ito ngayon ang kanilang problema dahil gumagamit po sila ng mga produkto na maaaring makasama po doon sa may-ari ng produkto na ito. Yan po ngayon ang matinding issue dito. Mga kababayan, bago natin ituloy ang buong detalye, ako po ay nakikisuyo muna na paki-like at paki-share ang video ito at malaking tulong na po sa amin ng mga content creator. Lalo na kung magsusubscribe ka rin po. Maraming salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob yan sa inyo kabayan. Ituloy na po natin ang ating pag-uusapan ngayon. Punta po muna tayo dito mga kababayan. Bago ito si Tabe. Sige, diretso na po na. Kay Tabe na muna natin mga kababayan. Diretso na tayo kay Tabe. Ito po mga kababayan, si mismong MMDA. Panoorin na lang natin si MMDA, ano bang ni Nebriha, Colonel Nebriha. Pinuna na po ito ang kanilang ginagawa. Ayan po mga kababayan. Sabi po dito ng post, dapat magsampa ng kaso ang Piatos at Mary Grace laban sa mga kongresista dahil sa malisyosong paggamit sa kanilang mga produkto.
Edison Bong Nebrija. Wednesday kahapon lang po ito, ano ho. Basahin natin ang buong detalye ng sinasabi dito. Ang post po ito ng ang balita ngayon. Piatos at Mary Grace dapat magsampa ng kaso versus mga kongresista. Nagbigay ng reaksyon si MMDA Metro Base Operations Head Edison Bong Nebrija kaugnay sa viral na eksena sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte, kung saan nagdala ng mga produktong Piatos at Mary Grace ang ilang mambabatas. Ayon kay Nebrija, hindi umano dapat ginagamit ang mga brand sa ganitong konteksto, lalo na kung may implikasyon itong aligasyon o kontrobersiya. Dapat magsampa ng kaso ng diretsahang ang kanyang dapat magsampa ng kaso. Diretsahan ang kanyang pahayag. Piatos and Mary Grace should sue the congressmen for maliciously using their products. Dapat magsampa ng kaso ang Piatos at Mary Grace laban sa mga kongresista dahil sa malisyosong paggamit ng kanilang mga produkto. Matatandaang nagdala ng naturang mga produkto sina Shell Jokno, Percy Sardegna at Laila Saba de Lima sa loob ng pagdinig ng House Committee on Justice. Ang hakbang ay iniugnay sa aligasyon na ang pangalang Mary Grace Piatos ay kabilang umano sa mga recipient ng confidential funds, isang isyong naging bahagi ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayan mga kababayan, ayan po mga kababayan ng mga retrato. Ayan po, kitang-kita Ayan po Mary Grace Piatos. Ito pa. Ito po silang tatlo ang may pangadala mga kababayan. So dahil diyan, parang minumungkahi, no? Hindi man niya minumungkahi, parang pinapanawagan niya ni Nebrija na dapat magsampa ng kaso itong Grace at saka Mary Grace at saka itong Piatos company laban po dito sa tatlong kongresista na ginamit po nila ito sa isang malisyosong paraan. Ito pa mga kababayan, isa pang sinabi ni Bong Nebrija. Kaya di tayo umaasinso, sabi niya rito. Umani ng reaksyon ang komento ng head of MMDA Metro Base Operations na si Edison Bong Nebrija matapos nitong batikusin ang ilang kongresista kaugnay sa viral na eksena sa impeachment hearing laban kay VP Duterte. Sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice, naging usap-usapan ang pagdadala ng produktong Piatos at Mary Grace ng ilang mambabatas na inuugnay sa aligasyon tungkol sa confidential funds. Sa kanyang social media post, hindi napigilan ni Nebrija ang kanyang pagkadismaya. Ganyan ang mga kongresista na hinalal natin, kaya di umaasinso. Mapapamura ka na lang talaga. Ang daming problema ng bayan kung ano-ano ang inatupag nyo. Ang naturang aksyon ng ilang mambabatas, kabilang sina Shell Jokno, Percy Sardegna at Laila de Lima ay tinitingnang simbolikong paraan upang i-highlight anila ang issue ng umano'y Mary Grace Piatos bilang recipient ng confidential fund. Gayunman, para kay Nebrija, tila nawawala umano ang focus ng pagdinig sa mas seryosong usapin ng bansa sa gitna ng krisis at kaguluhang dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayan mga kababayan, ganyan ang ating mga hinilal na mga mambabatas. Puro katarantaduhan ang pinaggagawa dyan sa Congress. Imbis mag-focus, mag-focus dito sa pagtaas ng presyo at dahil nga po sa kaguluhan dyan sa gitnang silangan ay ito po, nakuha pa nilang magpa-epal-epal at gumamit pa sila ng mga produkto na maaaring makasama sa imahe nila. Sana hindi rin po ako sa nag-uudyo kung ano man, pero kung siguro sa tingin nitong mga restaurant na Mary Grace at itong Piatos na mga chicheria, sa tingin nila nakikinabang sila dito sa publicity, okay lang. Pero kung sa tingin nila na nadi-disgrace yung Mary Grace at yung Piatos
napipisak dito kay Tabe. Napipisak yan. Sabi, kung napipiyak na Tabe dito ang Piatos, napipiyak niya rito, dapat magsampa kayo ng kaso. Pero kung sa tingin ninyo nakikinabang kayo, sa tingin ninyo okay lang sa inyo yan, di okay. Wala po tayong problema dyan. Pero napuna po ito ng mga netizen. Kung sa tingin ninyo, pabor sa inyo itong ginagawa ng mga kongresista, na pasikatin kayo sa pamamagitan ng na nakakaladkad ang inyong pangalan sa kontrobersiya, di okay lang. Wala kaming magagawa kung yun ang ano ninyo. Pero sa tingin ninyo, medyo hindi ito maganda imahe para sa inyo. Kayo na ang bahala dyan. Dumisiplina sa mga walang magawa na mga kongresista, mga kababayan. Bueno, eto na. Puntahan na po natin itong si Congress at Attorney Bueno patungkol po dito sa kanyang masasabi sa nangyari po kahapon na impeachment case laban kay BP Inday Sara na ginawang mini trial or hearing. Panoorin natin ng buo si Attorney Bueno. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin yung tungkol sa naganap na pagdinig sa Committee on Justice sa House of Representatives na kung saan hindi po umattend ang ating Vice Presidente tungkol sa kanyang impeachment case. Sinabi po ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na handa siyang sumagot sa proper forum. Ngayon, sa ilalim po ng ating 1987 Constitution, dalawa po ang forum o lugar kung saan tinatalakay ang impeachment. Unang-una, yung House of Representatives. Ito yung Kamara. Ang Kamara po ang siyang tagasiyasat. Dito, tinitingnan kung may sapat na basehan. Yung tinatawag nating probable cause para ituloy ang kaso. Kung walang probable cause, wala tayong kaso. Pangalawang forum na pinatutungkulan ng ating batas ay yung Senado. Ito yung impeachment court na sa oras na napunta na dyan sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice Presidente. Ang Senado po ay nagiging isang impeachment court, isang special court. Ito yung tunay na korte. Dito ginagawa ang trial o paglilitis. Kapag sinabi ng kampo ni Vice President Sara na proper forum, ang tinutukoy nila dito ay ang Senado. Dahil doon ay may mas mahigpit na panuntunan sa ebidensya at hindi puro politika lang. Kung natatandaan ninyo, madalas sabihin ng Vice Presidente, pinopolitika lang ako dyan sa House of Representatives. Yun ang sabi niya. So, pero ang tanong naman natin mga kababayan, bakit ayaw mo sumipot sa hearing sa Kamara? Abay, kung ito ay walang kasalanan at walang tinatago at kumpleto ang papeles mo na malinis ang iyong mga kamay, abay, dapat umating ka sa hearing doon sa House of Representatives, Madam Vice President. Kaya lang ito, ayon sa mga abogado ni Vice President, hindi sila obligadong pumunta sa hearing ng Committee on Justice. Alam niyo po ba na naniniwala sila na ang mga reklamo tulad ng issue sa confidential funds na ginastos ng 11 araw, yung napakalaking pondong milyon-milyon, daang milyong piso, ito daw ay walang sapat na ebidensya o malabo ang pagkakasulat. Okay? So, yun ang sabi ng mga abogado. Isa pa, ayon sa batas, may karapatan ng sinuman laban sa self-incrimination. Hindi pwedeng piliting magsalita ang isang tao kung gagamitin din ito laban sa kanya. Yan ang ginagamit na depensa ng mga abogado niya ngayon. Ngayon, tingnan natin, kung paano kung hindi ito tuluyang umating dyan sa Kamara, ano na mangyayari dito? Alam niyo po sa batas, ang imbitasyon sa hearing ay isang pagkakataon. This is an opportunity on the part of the respondent na marinig ang panig niya, maipaliwanag niya ang kasagutan doon sa mga aligasyon laban sa kanya. Dito makiklear niya yung pangalan niya talaga kung talagang harapin niya ang mga akusasyon laban sa kanya. So niya ginastos yung mga dandaang milyong piso, ano yung SALN niya, ano yung mga bank statements niya. Ngayon kung ayaw mong pumunta, ibig sabihin, ay tinatanggihan mo ang pagkakataong iyon na magpaliwanag. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi naman siya pumunta, ay guilty na siya kaagad. Diba? Pero mas magandang pumunta ang Vice Presidente dahil ito ay isang pagkakataon na malinis ang kanyang pangalan. Okay? So, isa pa, bakit? Tingnan mo, tigil muna tayo mga kababayan, reaksyonan ko muna. Di ba, ayon dito kay Attorney, wala naman pong legal na obligasyon, no? Itong si BP Inday Sara na dumalo dyan sa hearing na yan. So ngayon, tiningnan natin, kung gano'n naman pala, wala naman palang legal na obligasyon. Ano naman po ang obligasyon ng House?
O, ang obligasyon nila, mga kababayan, tingnan na nila kung ano yung nakahain. Ano na yung nakahain ng mga ebidensya sa kanila dyan, sila na magpasya ngayon kung ito ba ay dadalhin na sa Senado o kaya dadalhin na sa plenaryo, tapos pagbubutuhan na nila kung ito nga ba ay makakapasa at dadalhin na sa Senado. Di ba dapat ganun ang tamang proseso? Paano ang lumalabas ngayon, mga kababayan, na para bagang sila na ngayon umaakto na sila yung complainant? Tama, hindi? Hindi naman silang complainant eh. Ang complainant dito, yung mga private citizen. Di ba? So sila dapat ang mag-produce ng mga ebidensya. At kayo ngayon, ang trabaho nyo lang dyan, ng mga congressman, dapat tingnan ninyo yung mga i-produce nilang mga ebidensya at inakusa nila kay BP Sara kung ito nga ba ay makakapasa na pwede na ninyong pagbutuhan at isampa na ninyong sa Senado. Di ba ganun dapat? Pero anong ginagawa ninyo? Tuloy natin si Atty. Bueno. Bakit nag-i-skip ka dun sa sa House of Representatives sa hearing? Kung inisento ka naman, mag-i-skip dyan sa Justice Committee hearing. Ang dami tuloy nagtatanong, kung walang tinatago, bakit ayaw humarap? Ngayon, narito po ang ilang posibleng dahilan at estratehiya ng kanyang legal team. Okay, di ba? Tama nga naman, kung walang itinatago, bakit ayaw humarap? Para bagang ang gusto ninyong sabihin, ang gusto ng implikasyon nito na hindi pagharap ni BP Inday Sara, guilty na kaagad. Di ba? Ganun lumalabas. O, bakit pinababayaan ito ni BP Inday Sara? So kung ganun pala, na para bagang guilty na pala si BP Inday Sara, di ba dapat ang gawin na nito ngayon ng committee, itong committee ng injustice ni Luistro, dapat ituloy na ito, desisyonan na nila na sandi. Magdesisyon na tayo, total hindi naman tayo pinansin eh. Hindi naman tayo sinisipot eh. Magdesisyon na tayo ngayon, pagbutuhan na natin ito kung ito nga ba ay i-dismiss natin o ituloy na natin. Di ba? Di ba ganun lang kasimple yun? Bakit nyo papahirapan ang inyong mga sarili dyan na maghanap ng ebidensya, maghalungkat ng ebidensya? After all, hindi nyo naman trabaho yun, maghalungkat, di ba? Tama, kayo lang ang magtatanong kung anong isinumiting ebidensya sa inyo. Tama, hindi. Hindi yung kayo mismo yung aakto na magsisilbing abogado na kayo, judge pa kayo, prosecutor pa kayo. At the same time, mga congressman, politiko kayo. Ang dapat nga magpasalamat pa kayo kay BP Inday na hindi dumalo Tama, hindi. Dapat pa nga kayo magpasalamat na hindi dumalo si BP Inday kasi nga mas mapapabilis, mapapagaan ang trabaho ninyo. Isipin nyo nga. Okay? So, number one, maaaring umiiwas sila sa political circus. Pero para sa akin, kung talaga naman walang kasalanan, tapusin mo na, punta ka doon sa hearing, ito papeles, ito dokumento, hindi ko ginastos sa katantaduhan yung pondo na yan. Tapos, ngayon, may punto ka naman dyan, attorney. Totoo naman yan. Tama nga naman yan. Pero nga, mamaya, i-reserva ko yung sagot dyan. Mamaya, papakita ko sa iyo, attorney, kung anong sagot ni BP Sara dyan, ha. Bagamat hindi ito official sagot ni BP Sara, pero ipapakita ko sa iyo, attorney, na ito maaari ang sagot ni BP Sara tungkol dyan sa sinasabi mo na para tapos na, magpakita na, sabihin na, pumunta na, di ba? ang Kamara po ay binubuo ng mga politiko. Hindi mga hukom yan, hindi mga abogado yan. So naniniwala yung kampo ni Vice President Sara Duterte na ang hearing sa Kamara ay gagamitin lamang po para ipahiya siya sa publiko o gumawa ng mga soundbite para sa balita. Correct. Na makakasira sa kanyang imahe. Correct. Yun naman talaga bago pa man nangyari. makarating ang kaso sa Senado. Correct. Okay? Soundbite at mga balita lang yan. Ngayon, tingnan natin yung legal na taktika ng kanyang mga legal team. Sa legal na taktika, ayaw mong ipakita ang lahat. Kaming gumagawa niyan Sige, lay down your cards kung may kalaban ka. Kami, saka na, parang gano'n, something like that. Kasi kung sasagot siya sa Kamara, malalaman na agad ng kanyang mga kalaban ang kanyang depensa. At mas madali itong mapaghahandaan sa tunay na paglilitis sa husgado. Kita mo? So, kaya siguro dinidelay-delay o maaaring estratehiya nga, no? Kaya ayaw umatin doon sa Committee on Justice hearing. Siyempre, pag nandoon doon, pag kinu-question ng mga abogado o ng mga politiko doon, kongresista, abay magkakapwersahan, mailalabas yung papel. Yun ang ayaw siguro mangyari ng mga abogado ni Sara dahil sila naniniwala that is not yet the proper forum. Okay?
Correct mga kababayan. Magkakapirsahan po talaga ito. Magkakapirsahan dahil alam naman po natin kung gaano katalamak itong si Ridon. Mantakin mo, ang pinag-uusapan yung impeachable offense lang ni VP Inday Sara na kung kailan lang siya naging impeachable officer. Nito lang, 2022. Pero ang gustong gawin ni Ridon, 2007, hindi pa impeachable officer si VP Inday Sara. Dito pa lang mga kababayan, kung ikaw ay matagal nang nagmamasid sa politika, malalaman mo na kung saan talaga ang gustong gawin. Paano ang gustong gawin nitong mga kongresista. Wala po talaga silang gustong gawing matino, kundi gusto lang talaga nilang sirain si VP Inday Sara. Sa papamagitan ng ginagawa nila ngayon na nagtatago sila sa sinasabing impeachment trial na ito na legal daw na proseso at konstitusyonal. Ngayon, sa pagsipot, ipinakikita nila na hindi nila kinikilala ang proseso ng kamera bilang patas. Ito ay isang paraan para sabihin sa publiko na ang impeachment po ay isang political persecution. Naririnig nyo palagi yan. O kaya ito po ay pag-atake ng mga kalaban sa politika sa halip na isang tunay na legal na proseso. Okay? So, Bukod pa dyan mga kababayan, ang nakikita ko dito, naalala natin, di ba? Nag-file si VP Inday Sara dyan. Sa sagot niya, mayroong tinatawag na ad cautelaum. Ibig sabihin, nakareserba po yun na tumakbo siya sa Supreme Court. Ngayon, naniniwala si VP Inday Sara na illegal itong ginagawa nilang proseso ngayon. Unconstitutional. Ngayon, pagka pumunta siya dyan, nawawala na ang kanyang ang sense ng kanyang pag-file ng ad cautelaum. Dahil nga po sa pinaniniwalaan niyang hindi ito yung tamang proseso Dahil ang tamang proseso at constitutional na process, yung ganitong paglalabas ng mga ebidensya sa Senado na ginagawa. Di ba? So ngayon, pag dumalo dyan si VP Inday Sara, mga kababayan, meaning to say, sinasang-ayunan niya itong ginagawa nitong mga congressman na naunan niya ng tinutulan na illegal ito at unconstitutional. So pag pumunta siya dyan, para bagang sinasabi niya na naniniwala ako na nasa konstitusyon yung ginagawa ninyo at hindi yan illegal. Tamang due process. Tama, hindi? So ngayon, dumudugtong lang pala itong aksyon ni VP Inday Sara doon sa kanyang pinasang ad cautelaum. Ibig sabihin, umpisa pa lang, hindi niya na kinikilala itong ginagawa nilang proseso na ito. Tuloy. strategy yan Ang advice siguro ng mga abogado niya. Kaya ayan, hindi sumisipot. At yan ang mga dahilan na ibinibigay. Hindi lang ito, attorney, no? Hindi lang ito, sa tingin ko, hindi lang ito basta strategy. Ito ay isang legal process move pa rin. Kasi nga, naniniwala nga siya, hindi nga ito yung legal na process Hindi nga ito yung due process So pagka pumunta nga siya dyan, lumalabas na sumasang-ayon na rin siya sa maling due process. Sa unconstitutional na gawain ng HOR. Sumasama na siya. So much better talaga, hindi siya pumunta. Alam ng mga abogado, alam ng mga abogado, na kahit anong paliwanag nila sa kamera, kung aatin si Vice President Sara Duterte, kahit anong paliwanag nila sa kamera, ang paniwala nila, kung desidido ang mga mambabatas na ma-impeach si Vice Presidente, matutuloy pa rin at matutuloy ang impeachment. Kaya mas pinipili nilang hintayin na lang ang kaso sa Senado, kung saan mas paborable ang bilang ng mga senador para sa kanya at mas formal ang proseso. Pero bukod dyan, siyempre may iba ding binabala. Sa tingin ko, attorney, no, premature pa rin na mag-conclude na paborable sa kanya yung mga senador. In fairness naman din siguro sa mga senador, marami naman, kahit nga si Tulfo, di ba, si Erwin Bindalo Tulfo, sinasabi niya na ayaw niya muna nung bang eleksyon, ayaw niya magkomito tungkol sa impeachment dahil magiging judge siya Yun ang sabi niya, di ba? So in fairness naman, siguro, bigyan din pa rin natin ng benefit of the doubt. Sorry, attorney, nagkaroon lang ako ng komentaryo tungkol doon na parang lumalabas nasa sway tayo doon sa na iniisip napapangunahan na kaagad natin yung ibang magiging aksyon ng ibang mga, lalo na itong mga magiging hukom ng mga senador. Yan. Either intayin ang kaso sa Senado o dumulog ng isang petisyon sa Korte Suprema
a petition for certiorari questioning the jurisdiction of the House of Representatives, yung grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Alam niyo po, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa mga butas sa batas o sa diskusyon ng mga abogado. Bilang pangalawang pinakamataas na Tingin ha. Tingnan niyo mga kababayan, di ba? Yung jurisdiction, pwede na pong questionin yan ni BP Inday Sara. Kasi nga, ayon ba sa batas, yung gagawin ninyong mini trial, nasusulat ba yan sa ating konstitusyon? So, dapat nakahanda rin kayo dyan. Ginawa ninyo ito, di ba? Ginagawa ninyong mini trial na ito. Dapat handa rin ninyong panindigan ito once na question ito ni BP Inday Sara sa Korte Suprema. Di, pag sakasakaling komisyon sila BP Inday sa ginagawa ninyo, di, sumagot rin kayo, di ba? Kasi malamang sa malamang mga kababayan, itong mga abogado ni BP Inday, tatakbo talaga ito sa Supreme Court. na pinuno ng ating bansa. Ang tunay na proper forum ay hindi lamang po ang Senado o ang Kamara, kundi ang hukuman ng sentimiento ng publiko. Ayan mga kababayan. Tatlo ayon dito, no? Hindi lang po ang Senado o ang Kamara o ang husgado ang tunay na sentimento, kundi daw yung public forum or yung publiko, which is may punto dito si attorney. Tuloy natin attorney kung ano yung ibig mo sabihin diyan, saan yan, sino yan dapat. Yung pong tinatawag nating the court of public opinion. Merong isang simpleng paraan para matapos ang lahat ng gulo. Mapatigil ang ingay ng impeachment at mabawi ang buong tiwala ng mga Pilipino. Radical na transparency. Dapat sumunod doon sa tinatawag nating ang lahat ng public official ay dapat accountable to the people at dapat laging nag-o-observe ng transparency sa lahat ng kanilang ginagawa, sa lahat ng kanilang galaw sa loob ng ating pamahalaan. Ngayon, kung kusang loob na ilalabas ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, mapapatunayan niya na ang kanyang yaman ay tugma sa kanyang kinikita bilang opisyal. Di tapos ang kwento. Wala nang problema. Wala na yung hearing pa na yan sa House of Representatives. Marami tayong problema dapat pagtuunan eh. Pangalawa, yung pang statements, dyan ang gagalaiti yung ibang dating mga senador, katulad ni Senator Trillanes. Kung ipapakita lang sana ng Vice Presidente ang bawat sentimo ng kanyang pondo at pawiin ang hinala ng katiwalian. Di burado lahat ng pagdududa ng mga nag-aakusa at ng ating mga kababayan na naghihinala na sa iyong katauhan bilang Vice Presidente. Isip pa, itong liquidation ng confidential funds. Ang malinaw na ulat kung saan napunta ang bilyong pondo ng DepEd at ng Office of the Vice President. Mula sa mga resibo hanggang sa mga benepisyaryo. Kung yan ay ilalabas lang sana, di wala tayong pinag-uusapan ngayon. Bakit pinatatagal? Ba't pupunta ka sa proper forum? Ilabas mo na dyan sa Committee on Justice. Tapos ang usapin. Dismiss ang kaso. Alam niyo po sinasabi sa Biblia at sa ating batas. Ang walang itinatago ay walang dapat ikatakot. Sa sandaling mapatunayan ni Vice President Sara Duterte na malinis ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng konkretong dokumento at hindi lamang press conference, press release, ang taong bayan mismo ang magsisilbing proteksyon ni Vice President Sara Duterte. Hindi niya na kailangang magsalita. Kung yan lamang lahat ng dokumentong aking nabanggit ay ikanyang kusang loob na ipakikita sa ating mga kababayan. Ang simpatsya ng publiko ay hindi nakukuha sa pag-iwas sa hearing. Ito ay napapanalunan sa pamamagitan ng katapatan. Kung kaya niyang patunayan na bawat piso ay napunta sa serbisyo publiko, ang impeachment ay hindi magiging banta kahit kailan, kundi ito ay isang magiging pagkakataon para lumabas siyang mas malakas at mas kagalang-galang na leader sa mata ng bawat Pilipino. Hanggang dito na lamang po ito pumuli. Ayan, si Attorney Boy ng mga kababayan, tama naman ang mga kanyang sinasabi. Okay naman yan. Totoo naman talaga yan mga kababayan. Kaya lang ang problema, may nakikita akong problema, attorney. Kasi po, iba ang sitwasyon dito ngayon sa nangyayari ngayon. Para sa akin na ito yun. Ang senaryo kasi, attorney, ngayon sa ating bansa, para
para kang nag-iwan ng isang, halimbawa pagka gawin ni BP Inday Sara yung suggestions nyo, attorney. Ipagpapalagay natin yung sinasabi ninyo na ibulgar na ay ano na lang ni BP Inday Sara, sabihin niya na lang ng ano, yung kusa niya nang sabihin lahat. Para kang naghain ng isang sanggol. Yung sanggol, yung bata, yung baby, nilapag mo sa harapan ng buhaya. Sa tingin mo kaya, attorney, hindi yan lalapain ng buhaya? Oo, mga kababayan. Ganyan po ang mangyayari. Pag ganito yung argumento, hindi ko po binaba si attorney ha, pero sa sitwasyon ngayon ng ating mga politiko, na dambuhalang mga buhaya at walang kabusugan, para kang naglapag ng isang sanggol, maliit na bata, at hinain mo sa harapan ng nakanga. Yung isang ang buhaya, tabingi pa eh. Ganun pa ang isang buhaya, attorney, oh. Hindi ko attorney, hindi. Kasi nga, tama, hindi po ako, agree po ako lahat sa mga sinasabi na attorney. Wag natin iba si attorney ha. Pero kaya lang, mayroon akong pero. Yun nga yun. Ang mga buhaya ngayon, naglaway na po kay BP Inday Sara. Yung dambuhala po itong mga ito, walang kabusugan eh. Mas malalaki pa ito kay Lulong eh. Yung isa nga yun nga, pag ano na, natataw na. Kabangan na. Malaki yan, sarap yan, sanggol. ganon na attorney. Diba? Kaya laway na. Ngayon, sino ba ang ipapakita ko sa inyo, attorney? Total, nagbanggit ka ng Biblia, ito yun. Ito yung sinasabi natin. Huwag ninyong ibigay ang banal sa mga aso, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan lamang nila ang mga iyon at kayo pa ang kanilang balingan at lapain. Diba? Lalapain ka talaga nito. Tingnan mo si Ridon ngayon, attorney. Ang usapin dito ay impeachment. Pero ang ginagawa ni Ridon ay labag sa rules. Hindi na po impeachment eh. Regular case na po ang kanyang tinutumbok eh. 2007. Diba? Impeachable na ba si BP Inday? Presidente na ba? Vice President na ba si BP Inday? Hindi ko alam nyo mga kababayan, ang hirap na lang talaga magsalita ng pero nakakabuisit talaga eh, di ba? O ito, attorney, para maanohan ka pa, bukod dyan sa Biblia kasi gumamit ka ng Biblia, ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kaya hindi po pwede na basta magsalita dyan si BP Inday Sara dahil lalapain lang po talaga nila at hindi po nila papakinggan. Ito po yun. Matatandaan natin, itong si Akop noon, mismo siya ang nagtanong sa COA. Pero mismo siya, okay, pero anong ginawa ng kanyang mga kasamahan? Tuloy-tuloy pa rin ang impeachment. Hindi nila pinakinggan kahit totoo at katotohanan ang sinasabi ng COA, mga kababayan. O ito, panoorin natin. May I know kung saan po nagastos yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report ko, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the Joint Circular po. Bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang Joint Circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the Joint Circular, Mr. Chair. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo kwan ito? Medyo imposible? Based on other, parang okay lang. Kami naman po ay siya. gumagamit din po ng intelligence fund. Ay nanggaling po ako sa service. Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong i-consider yung kung ilang tao po yung pinag-spendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. In-assume na lang ninyo yun eh. Mr. Chair, meron po silang submitted na mga
documentary evidence. Okay. Tingnan nyo mga kababayan, may submitted po silang documentary evidence. At anong sagot ni Akop? Okay. Napa-okay po sila eh. Wala na po silang magawa dito mga kababayan at naka-record yan. Under record yan. Bakit hindi na lang nila balikan yan? Yan pa rin po ang kinukulkul nila, yung 125 confidential funds. At yan nga si Mary Grace Piatos. Di ba? Hindi na nga po nila pinapakinggan. Attorney, ito yun, no? Ito yung sinasabi namin sa iyo, attorney. Na kahit anong gawin paliwanag, magpunta man si BP Inday Sara dyan, useless. Kasi hindi po nakikinig itong mga kasamahan nila. At sila mismo dyan. Kasi siguro naman, hindi pa naman sila 100 years old, namang ulyanin na eh. Natatandaan pa naman siguro nila na mayroon po silang inimbitahan dyan na kuwa mismo. Na nagsabi, nakapag-submit naman daw po sila ng mga dokumento. At si mismong si Akop, namatay na lang, nasabi niyang okay, balikan nyo na lang itong video na ito. Siguro panuorin nyo ulit yung ano ninyo. Bago kayo ngayon dyan, mag-demand na, oy, Sara, BP Sara, dumalo ka dito sa amin. Panuorin nyo na lang yan. So, anong mangyayari dito mga kababayan? Ibig sabihin, useless lang talaga na dumalo pa dyan si BP Inday Sara Duterte. Mapa-biblical man, batas man sa Pilipinas o sa bansa o sa lupa, batas man sa taas or public discourse, wala na pong dapat pag-usapan. Diretso na po tayo sa Senado kung talagang nakikita ninyong mayroong probable cause na i-impeach ninyo si BP Inday Sara. Or kaya dalhin nyo na yan sa plenaryo, magbotohan na kayo dyan. Bakit hindi pa ba ninyo nakukumbinsi yung iba para bumuto na i-impeach si BP Inday Sara? Bakit? Wala na ba yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco na 150 million per isang congressman na pipirma sa impeachment? Wala na ba yon? Nagtatanong lang kami kasi yun ang sabi ni Congressman Toby Chanco na yung nakaraang impeachment dito kay BP Inday mayroong 150 million. Mas malaki pa ito di hamak sa hinahabol ninyong 125 million na iisang tao lang si Vice President. Samantalang kayo, 200 plus kayong congressman na nakatanggap di umano ng 150 million. Nasaan ang inyong hiya? Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, karapat-dapat ba itong harapin? Karapat-dapat bang ibigay ang katotohanan, ang perlas ibigay sa mga baboy, ibigay sa mga aso, ibigay sa mga buhaya? Karapat-dapat bang ihain ng sanggol sa harapan ng buhaya na naglalaway? Na yung isa nakangiwi? Mga kababayan, kayo na po ang humusga kung karapat-dapat nga bang ipalapa ang isang sanggol sa buhaya, ihain ninyo. Yan ang ating sinasabi dito mga kababayan eh. Yan ang ating sinasabi dito, di ba? Yan ang hindi po naintindihan ng atin pong mga kababayan. Hindi po nila naintindihan yan. Kaya ngayon nagre-resulta po sila ng fishing expedition. Gusto na lang po nilang mangisda, mamingwit. Sakasakali, baka makapamingwit po sila. Kaya mga kababayan, ano lang po tayo, relax lang po tayo dahil ito po ay, sabi nga nila, no, makarating sa Senado, ako man. Gusto ko rin talaga si BP Inday Sara sumagot. Yung sinasabi na yun na, sumagot ka, magsalita ka dyan tungkol sa impeachment. Okay sa akin yan. Ang problema nga, ayaw nga nilang tanggapin ang sagot eh. Ayan no. Ayaw nga nilang tanggapin ang sagot eh. Mismong si Akop na nga ang nakasaksi na mayroon pong documentary documents na sinubmit or sinagot si BP Inday dyan sa kuwa. Ayaw nilang panawalaan eh, mga kababayan. So anong gagawin natin? Di ba? Hindi naman tayo si Marcos nakakamot na lang kasi hindi na alam ang gagawin. So yan mga kababayan. Kaya itong video na ito, sana paki-like ninyo, paki-share ninyo kasi worth it po itong may
ma-share mga kababayan dahil dito po na nakikita po natin kung ano po yung mga dapat makita ng taong bayan. Ito po yun. Kahit pumunta pa siya dyan sa Congress, kahit ibigay pa niya lahat ng katotohanan dyan, wala po yan. Lalapain lang po nila yan. At mas lalo pa silang maglulupasay sa tuwa. Kasi mas makakakuha pa sila ng mas marami pa nilang makakalamon pa sila. Yun na lang. Sabi mga kababayan, makakalamon pa sila ng ano. Bakit natin palalamunin ang mga bundat na itong mga ito? Di ba? Sa issue ng malita, na-issue na itong mga ito. Buhay na mga kababayan, punta na tayo sa mga gustong magpa-shoutout. Ito, punta natin itong mga gustong magpa-shoutout. Shoutout VMR, following your channel always from New York, sabi ni Min Kabuhat. Shoutout sa iyo, Min Kabuhat, ma'am. Maalose, sir. Hello, good afternoon. Good afternoon din sa iyo, Maalose. Dukisa, oy, team reply, no skip ads. Nag-like na rin po, BMR. Sorry po, bihira na ako nakakanood sa mga live nyo. God save the Philippines, sabi ni Dukisa. Kumusta ka na, sis? Aba, grabe to si Dukisa. Tagal ko nang hindi na nakikita Ngayon na lang uli. Reply naman ako pero tuloy-tuloy panunood, watching from London, United Kingdom, sabi ni Harry Raj Jula. Thank you Harry Raj Jula, ma'am. Damon ads no skip, sabi ni Dina Luntayaw Buenaflor. Oy, marami daw sigurong ads Bisaya, waray siguro to. Shoutout, salamat ma'am ni Dina. Merlin Ampacho, grabe tawa ako yung idol. Sabi ni Merlin. Shoutout sa Merlin. Buds TV, God bless Lods BMR. Salamat Buds TV. Paulina, walang nabago sa amin. Yan, sanay na kaming sa inyong mga sadista sa paninira kay BP Sara. Yan, sabi niya. Dilia Gigway. Hehehe, bagay mo BMR, kuhang-kuha singiwi. Nakakatawa ka talaga, dami ko tawa sa iyo, sabi ni Mirna Pinida. Ay. Himuot, jud ko ni nanood sa iyo Sir BMR. Sabi ni Maalose. Uy, shoutout sa iyo Maalose. Syukran. Tuwang-tuwa po ako sa inyo BMR kapag sinungaling ngiwi talaga, sabi ni Victor Romil. Ano daw to? Remedio ba to? Remedio? Shoutout sa iyo Victor. Salamat din na Sir Victor. Gogo lang dito lang kami. Mahal na BP Sara Duterte, love you so much, sabi ni Evelyn Machika. Selvia Hidalgo. Yan. Attorney po yan si Ving Rodriguez. Vic Rodriguez, attorney po si Attorney Vic. Saludo po ako, Senator Marcolita, my future BP, sabi ni Rose. Ngiwi, sabi ni Ilma Cor. Pilipinas Duterte pa rin, sabi ni Elizabeth Channel. Yan ang gusto ko, matapang at may paninindigan sa mga pangyayari sa ating bayan, sabi niya. Ni Merlin Hembra. Yes, Senator Legarda, thank you for being real. We need your kind go, sabi ni Tess Diniza. Ayan po mga kababayan, maraming salamat sa mga nagbisita at nag-like, nag-share sa ating video. Sa susunod muli, Pilipinas as always. Bye-bye!